Masaya ka na't naipahiya mo na si kuya? Malamig ang boses ni Lucas. Hindi sumagot ang bata. Thank you, Angela. Wala yun, Lucas. Uwi na tayo, kuya. Pasensya ka na. Di mo naman kailangan gawin yun. Wala yun, Lucas. Babayaran kita, Angela. Ibigay mo lang sa akin ang phone number mo. No, please, don't bother. Maliit na bagay lang naman yon. Tiningnan niya ang bata. Mukhang nagmamadali ng kapatid mo, oh. Mauna na kami, Angela. Thank you, ha? Wala yun. Ngumiti ang binata at hinawakan ng kapatid. Tumalikod na ito't walang lingon-likod na bumaba sa escalator. Mapapalo tsaka ang batang yun pag uwi ng bahay. Komento ni Rita maya-maya. Bakit naman? Kayo talagang laki sa pera? Hindi nyo alam ang halaga ng pride ng isang mahirap. Iiling-iling ito. Tsak nagalit si Lucas sa kapatid niya. Isipin mo hindi ka nga niya halos kakilala tapos binigyan mo ng laruan yung kapatid niya? Hindi naman siguro mahirap sila, Lucas. Ba't wala siyang pambili? May pinaglalaanan lang siguro. 50 pesos lang yung laruan, Angela. Hindi niya mabili para sa kapatid niya? Kulang nga raw yung pera niya, hindi ba? Walang perang lalaking yun, Angela. Saka kung ako sa'yo, tigilan mo ng kakaasa na magkaka-interes pa yun sa'yo. Dinurog mo ang pride niya sa harap ko pa. Nangiti ito. Pero ang gwapo nga. Teka, halika na nga manood na sine at baka kung ano pang makita mo eh. Maubos lang pera mo, hindi mo na ako mailibre. Nasa loob ng campus si Angela, hinihintay si Rita. Dahil may klase pa ito. Nakaupo siya sa bench sa ilalim ng isang puno habang abalang nagbabasa ng isang pocketbook. Hi, Angela. Nag-angat siya ng tingin at nagulat sa nakitang nakatayo sa kanyang harapan. Lucas? 2 linggo nang nakakaraan mula nang huli silang magkita. Hi. Ngumiti ito at naupo sa tabi niya. Kumusta? Okay lang. Si Bernard, kumusta na? Okay lang. Ingat na ingat dun sa baril mong binili sa kanya. Mabuti naman at nalilibang siya roon. Hindi ako nakapagpasalamat ng maayos sa'yo the last time we met. Okay lang yun. Pasensya ka na rin at umalis kami agad. Medyo naiinis kasi ako sa kapatid ko. Obvious nga. Bakit nga pala hindi ka na bumalik sa office? Hindi na kasi ako pinabalik ng mama ko. Ganun ba? Bakit naririto ka nga pala? Nagbabaka sakali akong mahahanap kita rito. Hinahanap mo ko? Oo, hindi kasi ako mapakali. Gusto kong ibalik yung pagmamagandang loob mo kay Bernard. At dahil doon hinanap mo ko? Hindi ka pumasok? Medyo. Ngumiti ang binatang pinagtitinginan ng ilang kababaihang dumadaan. Gusto sana kitang yayain kumain. Treat ko. Lucas, it's not necessary. Natuwa ko dahil nakagawa ako ng mabuti. Kesa naman nagastos ko lang sa kung saan yung pera. At least napasaya ko ang kapatid mo. I don't want charity, Angela. Matigas ang mukha ni Lucas. Nagkataon lang talagang hindi ko po pwedeng ibili si Bernard ang gusto niya. Naglalaan kasi ako ng pera para sa review ko at marami akong commitments na kailangang unahin. Ang akala ko kasi medyo malaking susweldohin ko dahil tapos na ako sa loan ko. Pero inipit na naman ako ni Shirley. That's not really nice. Napika siya sa narinig. You know why she does that? Para pansinin mo siya dahil malaki ang crush niya sa'yo. Yun ang dahilan para ipitin niya ako ng ganoon? Hindi makapaniwala si Lucas. Naku, maniwala ka sa akin. Iyak pa ng iyak ang babaeng yun dahil pinagalitan mo raw siya ng kausapin mo. Ganun ba? Naiiling ang binata. Sino naman kasi magkakagusto sa kanya? Halos lahat ng lalaki sa factory naging nobyo na niya. Talaga? Nanlaki ang mga mata niya. Kayo talagang mga babae kapag chismis kahit hindi nyo kakilala namimilog ang mga mata nyo. Hindi lang kasi ako makapaniwala. Isipin mo, si Shirley mukhang ang bait-bait noon. Looks can be deceiving. Anyway, treat kita? Ayoko. Ha? What I did for your brother made me feel good about myself. So please, wag mong kunin sa akin yung pleasure na nakuha ko sa ginawa ko. Hindi lang talaga ako sanay na may nagmamagandang loob sa amin ng walang kapalit. This time you have to trust me. I don't want anything in return. But I sincerely appreciate what you did. Nag-absent ka pa sa trabaho para lang hanapin ako. Nahihiya kasi ako sa ginawa ni Bernard. Don't mind me.
At hindi charity yon. Nagkasama din naman tayo sa opisina kahit na 2 araw lang. Well, if you want it that way. But will you still refuse me if I invite you to have lunch with me? Because I want to. Ha? I want to. Bakit? Wala. You seem to be very mature and bright girl for your age. How old are you na ba? 19, pero birthday ko na next month. I'm turning 20. Will a 20-year-old girl accept the invitation of a 26-year-old guy? Kung gusto mo lang makaganti, No, I really want to be with you. Hindi ko makalimutan ang ginawa mo. And aside from that, you seem really nice. Can we have lunch? Nothing really fancy, but sure, hindi niya napigil ang sarili. talaga? Oo, kahit dyan lang sa labas okay na. Great. Tumayo ang binata. Want to go now? Hindi siya kaagad nakasagot. Paano na si Rita kung maghihintay ito? Pero ayaw naman niyang palagpasin ang pagkakataong katulad nito. Would you mind if we go to my friend's classroom first? I promise to wait for her. Ayoko namang maghintay siya. Ihintayin na lang kita rito. Fine. Ang tagal naman ng boyfriend mo, Angela. 8:00 yun ng gabi at 4 na buwan nang nakalipas mula nang una silang lumabas ni Lucas. Kakatapos lamang ng klase niya noon. Baka nahuli lang yun sandali. Alam mo namang naglalakad lang yung galing rekto. Narito na kasing sundo ko, no? Mauna ka na. Pwede ba naman yun? Nilingon-lingon ni Rita ang nobyo na pababa na sa kotse nito. Sanay naman ako naghihintay kay Lucas. Are you sure? I'm sure. Hayan na siya. Sige. Lumingon si Angela at napangiti nang makita si Lucas na nagmamadali palapit sa kanya. Sorry, I'm late. Medyo natagalan kaming dismiss doon sa review namin. Okay lang yon. Kumain ka na ba? Hindi pa. Si Rita. Wala na, nagmamadali at sinundo na ng boyfriend niya. Ganun ba? Inakbayan siya ni Lucas. Mag-dinner ka muna, mukhang gutom na gutom ka na. Wala naman akong naibaon na sandwich at hindi na naman nakapag-grocery si Aling Charito. Walang iniwang pera si Mama. Bakit? Nasa concert na naman ang mama mo? Oo, tinungo nila ang kanyang Toyota Corolla. Wag na, Angela. Nagpaluto kasi ako sa bahay. Tutalay Sabado naman. Nagsabi ako na dadalhin kita roon para makilala ka ng parents ko. Natigilan siya. What? Ipapakilala kita sa parents ko. Ngumiti si Lucas. Something wrong with that? Wala. Halong lungkot at tuwa ang naramdaman niya. Nahihiya naman ako sa'yo. Ikaw ipapakilala mo na ako sa parents mo. Samantalang ako ay hindi mo pa nakikita ang mama. Hayaan mo na yon. Alam mo naman na I'm not really looking forward to meeting her. Lalo na sa kalagayan ko ngayon. Hindi siya nakasagot. Ayaw man niyang aminin sa sarili ay alam niyang nais ng mama niya na magkaroon siya ng nobyong mayaman. Talaga bang isasama mo na ako sa inyo? Bakit parang hindi ka makapaniwala? Wala. Tayo na. Binuhay na ni Lucas ang sasakyan. Maliit lang ang inuupahang apartment ni na Lucas sa Cubao. Isang empleyado sa gobyerno ang ama nito. At tumatanggap naman ng mga tahiin ng ina nito. 5 magkakapatid at ang nobyo niya ang panganay sa mga ito. Kung hindi kay Lucas, hindi siguro nakapagtapos ang 2 niyang kapatid. At hindi siguro nakakapag-aral ngayon ang 2 pa. Buntong hininga ang ama ng binata habang nagkakape ang mga ito matapos ang simple ngunit masarap na hapunan. Napakabait na bata niyan. Itay naman, baka lumaki na ang ulo ko niyan. Hindi na magkasyang sombrero ko. Natawa si Angela sa sinabi ng kasintahan. Bakit ka mahihiya? Totoo naman ah. Hirap kami sa buhay at halos sa pagkain lamang at sa mga gastusin dito sa bahay na pupunta ang kita naming mag-asawa. Si Lucas ang nagpursige na makapagtapos yung 2. Hayun, nagtatrabaho na sa bangko yung pangalawa. At yung pangatlo naman ay maayos na rin sa napasukan. Mabait nga ho talaga si Lucas. At may ambisyon, kahit pa unti-unti itinuloy niyang hangarin niyang maging abogado. Nakatapos lang kasi ng commerce si Lucas dahil yun lang ang kaya namin mag-asawa. Hindi maitagong pagmamalaki sa tinig ng matandang lalaki. At sana'y maging mapalad siya sa pagpili ng makakasama sa buhay. Hindi siya sumagot. Pinisil ni Lucas ang kanyang kamay. Tay, hindi na magtatagal si Angela. Medyo ginabi na nga siya. Kailangan ko na siyang ihatid.
Tumayo na ang dalawa at nagpaalam na si Angela sa mga magulang ng kasintahan. Sa loob ng kotse ay tahimik na tahimik siya habang nagmamaneho si Lucas. Bakit? Tanong nito. Wala naman, naisip ko lang na napakabait mo pala. Natatakot tuloy ako na baka I won't be good enough for you. Ano ba yung mga iniisip mo, Angela? Hindi ko maiwasan eh. Ikaw ang mahal ko, and you're enough for me. Alam ko naman na mahal mo rin ako. And you won't have to prove anything for me to see your worth. Kinuha nitong kamay niya at hinagkan iyon. I have big plans for us, Angela. Magiging kilalang abogado ako at iaahon ko sa hirap ang mga magulang ko. Magpapakasal tayo and we will live a happy life. Ibibigay kong lahat ng mga bagay na hindi ko naranasan sa magiging anak natin. Tiningnan siya nito. And you will be my wife, my friend and everything to me. Ikaw ang dahilan ng lahat ng pagsusumikap ko. Para namang may bikig sa lalamunan ni Angela, hindi siya makapagsalita sa matinding emosyon na nararamdaman para kay Lucas. Madilim ang bahay ni na Angela nang huminto ang sasakyan sa harap ng bahay. Oh, paano? Dito ka na? Tanong ng binata. Pumasok ka muna, Lucas. Wala naman sina mama at siguradong tulog na ang mga katulong. Angela. I don't want you to leave just yet, Lucas. Nagsusumamo ang mga mata niya. Please? Sige. Hindi nakatanggi ang binata. Pumasok sila ngunit imbis na sa sala ay sa silid niya ito dinala. Angela, we've discussed this before. Ayokong may mangyari muna sa atin. Hindi naman tayo nagmamadali. And I want us to treasure this moment. Lucas, this moment will always be treasured because it's with you. Do you think I will easily forget about this dahil hindi pa tayo kasal? Angela. I love you, Lucas. Very much. Niyakap niya ang kasintahan at hindi agad ito nakakilos. Lucas, hinalikan siya nito sa leeg at kahit bantulot pa'y dahan-dahang napukaw ang damdamin nito. Angela. Lucas, lumapat na ang labi niya sa binata. Tuluyan na itong nawalan ng kontrol. Hinawakan siya nito sa muka. Mainit na halik ang ipinadama nito sa kanya na lalong nagpadarag sa labis-labis na pagmamahal nila sa isa't isa. Sigurado ka ba, Angela? Positive ako, Rita. 2 months na akong hindi dinadatnan at nararamdaman ko na lahat ng sintomas ng pagbubuntis. Ano ka ba naman? Science major ka tapos hindi mo alam kung paano mag-ingat. Bigla kasi ang nangyari. Paano ngayon yan? Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko. Kunot ang noo niya. Hindi pa tapos ang review ni Lucas. Umaasa pa sa kanyang pamilya niya. Saka ako ang nagyaya sa kanya. Alam mo ba kung anong gagawin ng mama mo kapag nalaman niya? I don't think she would give a damn. Malungkot na sagot niya. Hindi naman si mamang pinoproblema ko, Rita. Si Lucas. Siyang kasama mong gumawa niyan. Alangan namang hindi niya panagutan yan, no? Saka mahal ka naman ng tao. Anong problema? Hindi pa ako tapos mag-aral. Paano ako kung magpapakasal na kami? Aasa na lang ba ako sa kanya? Dadagdag na naman ba ako sa mga responsibilidad niya? Mahal ka ni Lucas, Angela. You shouldn't see yourself as a liability. Ikaw ang ina ng magiging anak niya. Pero paanong pamilya niya? Umaasa silang lahat kay Lucas. Nakapagtapos naman ang 2 pang kapatid ni Lucas, hindi ba? Bakit hindi naman silang tumulong? Hindi habang panahon si Lucas ang aasahan nila. Ano, hihintayin niyo pang makapagtapos si Bernard? Baka kakalug-kalug na ang tuhod niyon hindi pa kayo tapos sa mga responsibilidad niya. Sa tingin mo ba dapat kong sabihin sa kanya? Natural. Then after discussing it, saka niyo kausapin ng mama mo. I'm sure wala nang magagawa yun. Baka nga matuwa pa yun dahil mawawala ka na sa poder niya. Pupunta ako mamaya kina Lucas. Hihintayin ko na lang siya roon. Mabuti pa. Pagkatapos ng klase niya kinagabihan ay dumiretso na siya kina Lucas. Ngunit pagkapasok pa lamang niya ay alam na niyang ibang-iba ang atmosfera ng bahay. Naku, ikaw pala Ate Angela. Pasensya ka na at medyo magulo. Isinugod kasi ni na Kuya Lucas sa ospital si Itay. Inabutan na lamang niya ang pang-4 na kapatid ni Lucas na nagliligpit. Katulong ang bonsong si Bernard. Ha? Anong nangyari? Saang ospital? Diyan lang sa labasan. Sinabi nito kung saan. Ngunit nagdalawang isip siya.
Lalo pang makitang magulong bahay. Nakakain na ba kayong dalawa? Bumili na kami ng barbecue. Paiwas na sagot ng nahihiyang bata. Hindi pa no? Hindi pa, Ate Angela. Bernard! Yamot na tiningnan nito ang bata. Gutom na ako, ate. Mangiyak-ngiyak na sagot ng bata. Heto ang pera. Bumili ka ng corned beef. Magluto ka ng may makain tayo. Inabutan niya ito ng 2 tigi-100. Bumili ka rin ng kahit anong dalatang may almusal bukas. Yung matitira ay iubos mo na sa bigas. Ate, huwag ka nang mahiya. Hindi naman ako iba sa inyo. Pag uwi mo ay magluto ka at akong bahalang magligpit dito. Salamat ha. Tumango siya. Hindi siya marunong magtrabaho pero kinakailangang tumulong siya sa mga ito. Sandali niyang nakalimutan ang tunay na pakay sa pagtungo roon. Kinaumagahan ay puyat na umuwi si Lucas. Na-admit ang kanyang ama dahil seryoso ng kalagayan nito. Pamasahin na lamang halos ang natira sa kanya dahil iniwanan din niya ang ina ng pambili ng makakain nito sa hospital. Mabigat ang mga hakbang niya papasok sa loob ng bahay. Ni hindi pa nakakapaghapunan ng mga kapatid niya at heto na naman ang almusal. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Ngunit laking gulat niya ng pagpasok ay nakitang tapos na ang mga trabahong naiwan ng kanyang ina. At may natatakpang pagkain sa mesa. Nilapitan niya ito at nagulat nang makitang may halos kalahating corned beef pang naroroon. Mayroon ding sinaing. Tahimik na tahimik ang bahay. Halatang wala ng mga kapatid niya. Nagtaka siya. Paano makakapasok ang mga ito? Samantalang wala namang kapera-pera ang mga ito. Umakyat siya at dumiretso sa silid ng mga kapatid. Lalo siyang nagulat nang makita ang dalagang tulog na sa matigas nilang papag at nakasuot pa ng pambahay ng kapatid. Nilapitan niya ang nobya. Angela! Angela! Hinalikan niya ito at dumilat ito ng bahagya. Lucas? Bakit andito ka? Nakapikit pa ang dalaga. Ngunit hinatak siya nito. Kaya napahiga na rin siya at yumakap ito sa braso niya. Angela. Inaantok pa ako, Lucas. Anong ginagawa mo rito? Bakit suot mo yung pambahay ng kapatid ko? Dito ako natulog, no? Walang kasama yung dalawa. Saka magulo tong bahay. Nagligpit kami at pinapasok ko yung dalawa. Saka ako natulog uli. Hindi ka papasok? Sem break na. Hindi dumilat si Angela. Ngunit nanatili itong nakayakap sa kanya. Kumain ka na ba? Hindi pa. Hindi maalis ang titig niya rito. Magdamag niyang iniisip na tawagan ito. Ngunit hindi niya magawa. Nais niyang damayan man lamang siya nito. Yan pala'y naririto na ito at abala sa kanyang mga kapatid. Lalong napamahal ang dalaga sa kanya. Kumain ka muna, Lucas. Tumayo itong bigla. May natira pa kami kaninang umaga. Matulog ka na, Angela. Ako nang bahala sa sarili ko. No, ipaghahain na kita. Tumayo ang dalaga ngunit sandaling nakaramdam ito ng pagkahilo. Angela? Okay lang ako, Lucas. Hindi lang ako sanay nang napupuyat. Magpahinga ka na at ako nang bahala. No, ipaghahain kita. Magpahinga ka na dyan at sigurado akong pagod na pagod ka na. Pero paano ka? Kaya kong sarili ko. Nagmamadali itong lumabas at dumiretso sa banyo upang dumuwal. Nang lumabas ay nanlalambot pa ito nang ipaghanda si Lucas ng makakain. Ang laki na ng utang ko, Angela. Nagbigay na naman yung 2 kong kapatid, pero napalaki ang bill ni Itay. Paano mo mababayaran ang lahat ng yun? Wala namang problema, puro loan naman yun sa opisina, saka mga kaibigan ko. Ang mahalaga ay okay na si Itay. Hinawakan nito ang kamay niya. Medyo tipid lang muna tayo ngayon, Angela. Malaki-laki talagang inabot nung gastusin kay Itay. Wala namang problema yon, Lucas. Mabuti na lang at wala na akong ibang pinaglalaanan sa ngayon. Next week, bar na. Maghihintay na lang ako ng result. Yung gastusin na lang muna sa bahay at yung mga kapatid kong iisipin ko. Hindi ko na yata kaya kung may susunod pa. Hindi siya nakaimik sa sinabi ni Lucas. Hindi pa niya nasasabi rito ang kanyang kondisyon. Hindi niya maatim na dagdagan pang suliranin ng nobyo sa panahong yon. Nagising si Angela na hilong-hilo at patakbo siyang pumasok sa banyo ng kanyang silid at doon nagduduwal. Halos kalahating oras siya sa loob. Sinong ama nang ipinagbubuntis mo, ha? Nanlamig siya nang marinig ang matapang na tinig ng ina.